So guys, so magandang araw ulit na. Magandang araw ulit sa atin. So ngayon guys, magtuturo naman tayo sa ating passion about sa ayaw umandar na relay. Ito po yung relay ng ating motor, yung sa ating starter. No, yung relay rin dyan, dito, nakakonect yan dito hanggang ilalim. Sinaka-start yung motor dito po. Yan, no? Nakakonect din po yan dito sa ating push button. Ayan, nakakonect po yan dyan. So pag once na, kasi marami tayong nababasa ngayon na post na pag ginaganon tayo dito, nag-click lang daw. Parang masa naririnig na nag-click lang dito sa ating battery. Actually ito po yun guys, ang ating relay. Ito po yun guys, no? Yan po mismo yung ating relay sa ating motor. No, kaya yun yung ating naririnig sa ating motor na pag nagpo-push button tayo. No? So ngayon guys, gagamit tayo ng tester. Dito malalaman natin kung goods ba ang ating relay. No? Kasi mostly sa mga kuwangi, hindi nagtuturo kung maganda ba yung relay. No? Actually lahat po ng relay guys, pwede sa motor natin. No? Kapag gusto naman nabili kang relay, so lahat po yan guys, pwede sa motor natin. Lahat ng relay po, pwede po yan. Paanong brand po yan ng relay ng motor, basta ganitong relay. No? Dito guys, malalaman natin kung bakit siya gumagana. No? I-explain ko po ngayon kung bakit siya gumagana. No? So ngayon guys, i-testing muna natin siya kung may supply. No? Set tayo sa 12 volts. 20 volts muna natin kasi wala tayong 12 volts. So 20 volts tayo. 20 volts. No? Yung isang probe natin, ligay natin sa ating negative. Yan. Dito negative yan. So dito guys, malalaman ninyo kung bakit siya gumagana. I-explain ko din po kung bakit gano'n nangyayari sa ating motor. No, hindi ko rin po masasabi ngayon. So ngayon guys, i-explain natin kung bakit. No? Kasi marami sa mga napopost ngayon, hindi naman masyadong nasasagot yung kanilang mga tanong. So maraming tanong na hindi nasasagot. No? So marami pang mas magaling sa akin na hindi naman nakakatulong, no? Hindi naman natin sila inaano. Pero karamihan talaga sa mga ano ngayon, hindi na nakakatulong, no? Basta makabenta lang. So tayo, tutulong tayo, guys. Ito lang balik sa atin. Ito guys, itong block natin, syempre, nasa common lagi yan. No? Ito sa block yan. Ngayon, dito tayo maghahanap ng ating supply. Ito guys, isa switch po yan sa idle switch po yan. Dito po yan. Itong itim na yan. Ito. Itong itim na yan guys. Sa ating idle yan. Sa ating idle switch. Dito yan. Dito. Ito yan. No? So gumagana yan guys. So dito guys, i-test natin siya kung saan dito yung part na to mayroong supply. Ito po. Ito. So, meron. Dito guys, ang may supply. Ito ang may supply sa atin. Ayan na, 12. Sabihin, ito yung nakatap sa ating battery. Ito yan, sa ating battery ito nakatap. Itong side na to, pag ganoon nyo siya, dapat dito yung positive natin. Ito din po ay positive din po yan guys. Ito, positive din po yan, no? Baka sabihin nyo, nagluloko tayo. Itong part na to guys, positive po yan, no? Ito yung positive po. Ito po, ito yung 12. Napalo ng 12. Sabihin, may supply na agad siya. No? Pag tinanggal natin to guys, hindi po yung gagana yung ating starter. Ayan, nawala oh. Yan, wala. Wala siya, diba? Kasi ito yung nagdidikta sa kanya para umandar siya. No? So, meron po siya kahalintulad sa ating mini driving light. So, sa mga nagkakabit ng mini driving light, di ba minsan nire-request natin yung may passing light, no? So may relay din po na ginagamitan yun kung gusto nyo na may passing relay. Ito rin po siya guys, no? Ito po yung supply niya. Kung isipin nyo guys, kunyari yung itong side na to sa busina, parang ganoon siya. Basta ano guys, ngayon testing natin siya kung ilang voltahe ang lumalabas sa kanya. Di ba wala siya voltahe. Ngayon pag nag-start tayo, dapat magka-count yan. Di ba?
nagka-count siya. Yan, oh. Nagka-count siya. At saka guys, pag kinapa nyo yan dito, may maririnig kayo dito na lagitik. Yan, oh. Yan, oh. So, ibig sabihin nung gumagana yung ating relay. Pinang gumagana yan guys, pag pumipitik siya ng gano'n, gumagana, no? So, either kaya siya hindi nagtutuloy yung power ninyo, i-check nyo po yung inyong wire papuntang motor. Ito po yung wire na papuntang motor. Ito yung itong side na to, no? Kasi gumagana siya guys eh, no? Hindi gumagana siya. Kung iaalin tulad natin siya guys sa mga may driving light nga, so may kapareha siya, no? Ito yung nandito ng relay natin, 12 volts po, no? Kasi marami kasi nagsasabi na sira daw itong relay, no? Sabihin na pag nalagitik siya guys, sabihin na gumagana siya pag may lagitik, no? Ayun, no? Kapag kinapa nyo yan guys, lalagitik yan. At saka mayroon pa tayo isang technique niyan guys para malaman natin na goods yung ating starter motor, no? Yung ating starter motor, may technique tayo dyan para malaman natin na goods yung kanyang starter motor. Ito guys, bawal po ito ikon guys, ha. Kunyari nasira yung relay ninyo, bawal po siya irekta, kasi pag was na nirekta nyo guys, pinagsama nyo to, lagi po nakabukas yung starter motor ninyo, no? Ako kasi guys, kasi nag-check ako ng mga relay ko ganito, kasi isang supply lang po yan eh. Minsan ginagaya ko po yan guys, siyempre ino-on ko muna idle ko, on ko muna siya, tapos ito po ang pinaka magandang discount niyan guys. Gamit kayo ng long nose o ano mang makadikit, ipag-tap nyo po yan, no? Diba? Kasi same po sa supply, in tsaka output po ito, wala pong masusunog dyan kahit na pagbalterin nyo po yan, no? Isa pa, at talaga gumagana siya, no? Yan isa, oh. Ipag-didikit nyo na po yan guys, no? Ipag-didikit nyo na po yan, diba? So, gumana yung ating button, gumana, oh. Bago magana siya, sabihin okay yung ating starter, no? Minsan kaya siya ayaw tumuloy, minsan kasi sa supply ng ating battery, minsan agad nagko-connecta or mahina yung palo niya. So need nyo sa higpitan dito, kita nyo to, kasi minsan kasi guys, kasi na maluwag dito guys, minsan yung nag-bruise din yan, no? Yan ang pinaka-technique ng guys, no? Ganyan ako mag-check ng aking motor guys, lahat ng wiring so ganyan check ko, no? Hindi ako nagamit ng mga pailaw na yan, yung mga test light, hindi po ako nagamit ng ganyan kasi hindi ko po alam yan. Dito po ako sanay sa mga ganito, no? Dito po ako sanay. Ito kasi walang mangyayari dito guys, walang mangyayari sunog dito pag nagkapalit ka, no? Walang mangyayari sunog dyan, no? Kunyari napagbaliktad mo to, itong positive mo nasa brown, nasa black, itong black mo nasa red, magre-reading pa rin po yan. Ayan, magre-reading siya, pero mayroon po siyang sign na negative, sabihin baliktad. Ayan, diba? Mayroon siyang sign na negative, sabihin baliktad, hindi siya masusunog kasi mayroon siyang auto reverse component, no? Mayroon siyang auto reverse component. Kahit po ganyan po guys, yan, dali natin ha, kasi siya sa negative to negative, positive to positive. So lalabas din po yan guys. Wala siyang negative na lumalabas. Sabihin tama yung kanyang supply, no? Isa man lang tatanong kung bakit ganon. So i-check nyo muna yung battery nyo guys, kung maganda ba yung supply nya. So dapat mapalo ng 13. Pag 12 po siya, sabihin nun kulang yung power na dapat i-supply, no? Kung tanong nyo naman paano gawin na ganun maganda 13 siya. So may kick po tayo ginagamit diyan guys, di ba? Kaya nga po tayo may kick eh. Kaya tayo may kick na motor kasi for in case na hindi siya umandar, pag lobat siya, kick lang. Di ba? Kick nyo lang siya.
Di ba? Magsusupply na yan. So sa nakaraang vlog ko, in-explain ko din kung paano nagsusupply at ilang volts ang kanyang isusupply. Di ba? Sa ating charging system niya. So may charging system po yan. Kung makikita nyo guys, pag binuksan nyo to, may dalawang wire dyan sa loob na magkadikit doon sa dulo. Yung isang maliit, yun po yung galing doon sa ating rectifier. Yun po yung charging niya. No? Diba? Kasi halip naman yung gamit ng ating motor, hindi tayo marunong mag-maintenance. Tapos pag nasira, mag-aano na tayo. So lagi po ako nagpo-post ng mga tips niyan guys para sa ating lahat. So hindi po ako madala sa kaalaman. So bago po siya sinishare, ini-explore ko muna siya para meron akong pruweba. No? Pag tanong nyo naman, sir, ano sir, kasi gumana ng push button ko sir. Ito dito ko, kasi gumana kahit naka-off na yun dito, naka-on na to, ay gumana sir yung aking push button. So yun na guys, gamit kayo ng long nose o ano mga part na magkadikit gaya ng ganito, ipag-tap nyo po ng ganyan. Ayun o, diba? Gumagana siya. Ipag-tap nyo po yung ganyan guys. Under po yan. Nagana po yan guys. Ayun po siya, diba? Gumagana siya. No? Huwag po agad-agad kayo magpapalit ng mga kung ano-ano guys. Kasi minsan talaga, masarili lang yan. No. Diba? Kasi minsan talaga, nasarili lang minsan yan. Kaya dapat, matuto kayo mag-explore. Kasi yung di tayo marunong mag-explore guys dapat nag-explore din kayo. Diba? Para may alam tayo sa ating motor. Hirap naman yung panaikuan kayo. Para sige. Siyempre, sipuan natin guys. Ayan diba? Gumagana siya. No? Sabihin, okay yung kanyang starter. Okay yung supply ninyo. Okay yan. Ang problema nga lang yung switch or yung supply ng battery ninyo ang may problema. So mahina, kasi mahina kasi guys, hindi agad siya nagsusupply. Kasi bukod sa starter, yung starter motor pa na gumagana din, 12 volts din po ang hinihingi niyan. No, lahat po ng starter motor mayroon po yung volts na hinihingi sa ating starter relay. Yan. Huwag nyo po hayaan na lagi malobot guys. So dapat mag-maintenance din ng battery ninyo. No? Huwag yung hayaan na ganun. Kasi kung sa nahayaan nyo guys, may tendency na lobat. No? Pero sa atin naman guys, ang kagandahan naman sa ating mga low cc na scooter, ng gaya ng mga ganito, mga old school, mga old model, o mga hard type, ano siyang kick. No? Di ka mahihirapan. Kasi may kick siya. Basta alagaan nyo rin yung kick nyo guys. Langisan nyo yan. Lagyan nyo ng grasa para gumana ng maayos. Kasi iba kasi na hindi na inaayos. No? Lagi lang umasa sa ating push start. So wag nyo laging bugbugin yung ating push start guys. No? Kasi kung lagi kayo nag-push start, mas may tendency na mauubos yung kanyang carbon. May tendency na mauubos yung carbon ninyo. Wala na. Kayo mahihirapan. Pag naubos yung carbon ninyo, wala na. Diba? So maghahanap na naman kayo. So wag niyo lagi gamitin yung inyong push start guys. So may kick tayo. Tuwing umaga, kick ng kick, diba? O kaya kung hindi naman agad gagamitin, o kaya pag basta nakistop naman kayo, i-kick nyo na lang, o kaya ano na siya, pag traffic, saka nyo gamitin to, diba? Saka mag-push button pag basta may traffic, kaya pag namatayan ka sa gitna. Yun lang guys, ang technique ko guys, pamalaman ko na gusto ng ating stator. No? Dito lang naman yan. Ayan. Supply. Diba? Ito kasi guys, kasi sa loob kasi niyan, mayroong wiring sa loob niya, may tanso sa loob niya na pagwas na supply ng power supply, parang nagkakaroon siya ng magnet, kaya nagdidikit yung bakal sa loob. Para siyang relay din, yung passing relay na kinakabit sa MDL o sa main driving light. So ganito po, ito rin po yung style niya.
Ganito yung ginaya nila para pagkos na magsusupply siya. Pwede nga yan dito ilagay kasi yung passing relay ng MDL dito ilagay kasi 12 volts din naman yun, mas mataas ang ampere nun. Pwede ilagay dito yun, no? Pero ito kasi talaga mas akma to doon sa ating stator, sa ating starter motor, no? Ang dami ko lang na-experience na guys, na vlog sa mga ganito mga ganyang bagay, no? Hindi ko alam kung nagigets nyo ba lahat yun. Tayo kasi yung mga kasi guys, mga NSP kasi yung naka-apply sa akin yan, so hindi ako nahihirapan, no? Wala akong problema sa motor ko, kahit na ilong drive ko po ito, hindi po ako natitirikan. Hindi ako masaya natitirikan, pero ako kasi hindi ako natitirikan ng motor. Kahit na ilong drive ko siya ng ilong drive, hindi ako natitirikan, hindi ako na problema kasi kilala ko ng motor ko, diba? Kaya kayo guys, i-explore nyo yung motor ninyo para lahat ng parts malaman ninyo, no? Tandaan ko na in-explain sa ating vlog, no? So sa next vlog ko naman kasi, i-explain ko naman kung paano ako nagtono ng carb, na D-type carb o stock carb. So lahat po kasi ng carb guys, at lahat kasi ng sukat ng carb, may kanya-kanyang turns ng pagtutono yan. May kanya-kanyang sariling ikot niya ng mixture niya, no? So yun lang guys, sana may natutulong sa ating vlog, sa ating demo dito, no? Maraming ways para malaman natin kung goods yung ating starter relay. Maraming paraan, no? Wag tayo lagi magkapati sa sasabihin ng iba. Basta marami naman tayong post sa Facebook natin, sa Facebook page natin na Rules Passion, at sa YT ko. Hindi panoorin guys, libre manood lang, pwede matuto. Libre matuto guys, walang bayad dyan, no? Yung mga nalalaman ko, ini-explore ko din po yan sa motor, no? Yung mga na-explore sa motor, ina-apply ko sa motor ko yan at sinishare ko sa inyo para lahat tayo makinabang, no? So yun lang guys, no? Ang ating video ngayon, sana nakatulong ulit ako sa inyo kung paano malalaman kung gusto yung ating starter relay, kung ano ang sira, kung paano mag-bypass pag na ay gumana ng ating push button, ay gumana na ito. Yung bypass na ginawa ko kanina gamit ang long nose, yan, para malaman kung gusto yung ating starter motor. Yun ang paraan guys, yun ang pinaka basic na way para malaman natin kung good siya. So yun lang guys, no? Ilan muna ngayong araw ngayon guys. So maraming salamat guys. Lagi po tayong mag-iingat at God bless sa ating lahat.